At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kagaya ho ng ating binabanggit kanina, mga update muna doon sa The Hague, sa The Netherlands, sapagkat sunod-sunod itong isyong naglabasan tungkol ho dyan sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom, Attorney Joel Butuyan, isa sa mga Filipino accredited lawyers ng atin hong bansa na ngayon ay nandyan mismo, direkta sa The Hague, sa Netherlands. At pabati natin sa Bombo Radio Philippines, word nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Unang-una, nais ko po maitanong, ang nakakatanggap po kasi kami ng mga katanungan din ukol sa interim release nito si dating Pangulong Duterte. Mula nitong makausap namin kayo nitong weekend, ano na po yung mga development kaugnay ho ng mga kumalat na pinayagan na raw makalaya si former President Rodrigo Duterte may kinalaman sa kanyang health condition, Attorney? Dennis, wala pang lumalabas sa pre-trial chamber ng ICC na desisyon tungkol sa request nila for interim release. Kaya lahat ng kumakalat na nagsasabing meron ng interim release granted na at lalabas na si former President Duterte ay tingin ko kasama sa disinformation, no, na kumakalat ngayon. At ito ay parang pinagliyab pa na apoy ng recent filing ni Defense Counsel Nicholas Kaufman, nung sinabi niya na ang Philippine government ay pumayag dito, no? Pero sinasite niya yung statement ni Palace spokesperson Claire Castro na sinasabi ni Undersecretary Castro na the Philippine government will abide by the decision of the ICC. So malinaw dito na sinasabi ni Undersecretary Castro na kung merong magdedesisyon ang ICC, irerespetuhin ng Pilipinas. Hindi yung sinabi ni Kaufman na ang Philippine government ay pumapayag na sa request ng defense na bigyan ng interim release. Malaking pagkakaiba yung sinabi ni Yusek Castro doon sa may extrapolation, doon sa may disinformation na ginawa ni Mr. Kaufman. Okay. May dagdag ko lamang po, Attorney, ano naman po yung take ninyo doon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may bansa na raw na tatanggap dito kay former President Rodrigo Duterte, although may mga napangalanan and recently itong Netherlands mismo ang sinasabi nila na posible raw na maging kumbaga saan mananatili itong si former President Duterte. May mga nagsasabi rin na iba pa, may mga tinukoy din. May epekto ho ba ito sa bigat ng kaso na kanyang kinakaharap the moment na maaprubahan yung interim release, Attorney? Alam mo, Bombo Dennis, bago pumunta doon sa usapan kung meron man at kung sino yung bansa na tatanggap kay former President Duterte, ang pinaka-importanteng issue muna ay mafulfill ba yung tatlong kondisyones kung bibigyan siya ng interim release. Una dito, meron bang risgo na kapag siya ay binigyan ng interim release, hindi na siya babalik sa jurisdiction ng ICC. Yun ang pinaka-importante, no? Pangalawang pinaka-importante, kung siya ay papakawalan, magkakaroon ba ng risk sa security ng mga biktima at mga testigo, no? Napaka-importante din 'yan. Ang pangatlong consideration, kapag siya ay pinakawalan, meron bang risk na uulitin niya yung mga krimen, no, na pinaparatang sa kanya. Bago pumunta doon sa may usapan na kung meron bang bansa na tatanggap sa kanya, kailangan munang masatisfy itong tatlong kondisyones na to, no? Kaya hindi ko alam kung bakit parang napakalaking bagay kaagad, parang ang pinakamalaking konsiderasyon ay kung merong tatanggap na bansa sa kanya, kung hindi masasatisfy itong tatlong kondisyones na to, kahit na anong bansa man, kahit na lahat ng bansa ay papayag na maging host ng interim release, hindi siya mabibigyan ng interim release kung hindi masasatisfy itong three fundamental and very important conditions, no? Now, granting for the sake of argument, dahil talaga hindi ako naniniwala mafulfill niya yung tatlong kondisyones na yan, granting for the sake of argument na siya ay mabibigyan ng interim release, hindi mangyayari na sa Pilipinas siya dadalhin, no? Dahil hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC, no? So walang obligasyon yung Pilipinas
to follow yung conditions that will be imposed by the ICC, no? Pangalawa, talagang sobrang grabe yung risk. Nakikita naman natin sa kanyang pamilya, sa kanyang mga supporters, na ang gusto ni Mr. Duterte ay umuwi sa Davao at doon na siya hanggang mamatay. So talagang wala talagang intensyon na bumalik kapag nag-trial, no, dahil talagang kondisyon talaga na kapag nag-umpisa yung trial, kailangan niya mag-attend ng trial. Alright. Last Saturday din po, Attorney Butuyan, naglabas po ng statement si Vice President Sara Duterte na may natanggap daw po silang impormasyon na natagpo ang walang malay po ang dating Pangulo sa ICC facility. Ano po yung take niyo po dito sa mga napapaulat hinggil sa kalusugan ng dating Pangulo at gayon na din po yung kanya pong issue sa mental health na isa nga rin po sa pinagbasehan po ng defense team para hilingin po itong interim release, Attorney? Ang mangyayari ngayon ay magprepresenta ng mga medical experts, sa mga psychiatrist, psychologists siguro, ang magkabilang panig, ang defense, saka ang prosecution. At meron ding option yung korte na mag-appoint ng kanilang sariling experts, no? Sa larangan ng psychiatry o psychology, no? Pero para sa mga biktima, ang pinaka-importante at pinaka-mahalaga na ebidensya tungkol sa mental fitness ni former President Duterte ay nanggagaling mismo sa mga bungangan ng kanyang mga kamag-anak, no? Dahil ilang beses nang pagkatapos nilang bisitahin siya, sinasabi nilang siya ay okay naman health-wise, nagbibiro pa, nagkokomento sa love life ng anak niya at sa kanyang sariling love life, at nagkokomento sa past, present, and future, no? So, ito na lang talaga makikita natin na he is mentally fit to face trial. Alright. Attorney, kamustahin ko na rin po kung may natatanggap po kayong impormasyon, kung meron na po bang pahiwatig ito pong pagpapatuloy ng confirmation of charges maski po yung pre-trial po doon sa kaso ng dating Pangulo. Walang indikasyon kung kailan magre-reschedule ng confirmation hearing dahil ang gagawin ng pre-trial chamber, magkakaroon ng summary hearing muna patungkol dun sa may mental fitness ni Pangulong Duterte. So magbibigay ng mga testigo yung magkabilang panig, yung prosecution, yung defense, saka yung independent expert ng korte. Hindi natin matatansya kung kailan matatapos tong hearing na to, pero makikita natin dun sa may previous proceedings ng pre-trial chamber na gusto nilang mabilisan, no, na mangyari yung tinakda nilang schedule. In fact, sinasabi ng mga nakausap kan mga abogado dito na medyo mabilis na nga yung nangyari sa proceedings natin sa Pilipinas, no? And umaasa din sila na immediately after magkaroon ng decision on the mental fitness ay immediately matutuloy yung confirmation hearings. Okay, balik naman po sa akin, Attorney Butuyan. May information na rin ho ba na lumitaw, may lalabas na raw kasi na warrant of arrest laban ho doon sa mga iba pa na mga sangkot din doon sa kaparehong kaso nitong si former President Rodrigo Duterte. May tinukoy nga dito, allegedly si Senator Bato and former Secretary Aguirre. Ano po ang katotohanan hinggil dito, Attorney? Doon sa may documents containing the charges, kumbaga ito yung parang by analogy similar sa information sa atin sa Pilipinas, no? Nakalagay doon na may at least walo, no, na co-conspirators si former President Duterte, no? Hindi na pangalanan, pero doon sa may pre-confirmation brief, ito yung mas mahaba, no? Mas madetalye na sinumite ng prosecution. Nakalagay nga yung pangalan ni Senator Bato de la Rosa, no? Saka si former Justice Secretary Aguirre, no? Bagamat hindi nakalagay yung kanilang first names, makikita na sila yung tinutukoy dito dahil yung mga statements nila, no? Yung mga controversial statements nila noong panahon ng drug war ay attributed dito sa De La Rosa and Aguirre na to. Kaya
meron talagang expectation na masasama sila, no? If ever na mag-i-issue ng panibagong warrant, merong malaki yung likelihood na masasama sila dahil talagang nakalagay yung kanilang pangalan dun sa confirmation brief, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat po. From time to time, kami makikipag-ugnayan muli po sa inyo. And of course, doon din sa kabilang panig para naman makakuha ng mga karagdagang impormasyon ukol ho dito sa kaso at sitwasyon ni former President Rodrigo Duterte. Thank you so much. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isa sa mga Filipino accredited lawyers ng International Criminal Court at direkta. Nandyan ho sila sa The Hague sa Netherlands para sa mga development o mga update kaugnay ho ng kaso ni former President Rodrigo Duterte. Si Attorney Joel Butuyan ho yan.